Isang mensaheng ipinadala ni Lolo Ben, isang matandang testigo sa isang pangyayaring halos burado na sa kasaysayan. Huwag na huwag kayong pupunta sa lugar na tinatawag na Sitio Losong. Kahit pa sabihing maganda ang talon, kahit pa murang bakasyunan, sa lugar na iyon ako unang nakakita ng tao na nayanggaw. Hindi ito kwento lang, Apo. Ako mismo ang testigo. Wala akong balak ikwento ito, pero habang buhay pa ako, dapat may makaalam. Magandang gabi, Jovi, at sa lahat ng tagapakinig ng Ulap Noir. Ako nga pala si Benedicto Ignacio, o Lolo Ben kung tawagin na ngayon. Noong taong 1974, bago pa ako mag-asawa, nakisama ako sa barkada ko sa isang summer vacation sa Visayas. 6 kami, mga kabataang sabik sa adventure. At dun nagsimula ang lahat sa Sitio Losong. Wala sa mapa ang Sitio Losong. Narinig lang namin ito sa isang matandang porter sa terminal ng bangka. Tahimik, presko, may talon, walang masyadong tao, sabi niya. Gustong-gusto yun ng kaibigan kong si Mario. Photographer siya at mahilig sa untouched nature. Kaya kahit delikado, naglakad kami ng 2 oras sa kagubatan para lang marating ang sitio. Pagdating namin, kakaiba agad ang pakiramdam. Tahimik. Hindi yung normal na katahimikan sa bundok, kundi parang may nanonood. May isang matandang babae na lumapit sa amin. Mukha siyang albularyo, may puting buhok at mata na parang asong itim. Mga dayo, hindi dito ang lugar nyo, aniya. Pero si Mario tumawa lang. Sa unang araw, masaya. Nag-swimming kami sa talon, nagsabong ang mga lokal, at namasyal kami sa may lumang sapa kung saan may abandoned na bahay na may balete sa gitna. Dito nag-umpisa ang gulo. Si Mario, nakakita raw ng matandang lalaking nakaluhod sa loob ng bahay, humahalik sa lupa. Habang umiiyak, may parang dugo sa paligid. Akala namin adik lang o baliw. Pero si Mario may kinuha. Isang lumang kwentas na may pulang bato. Mula raw sa sahig. Sinabi ng isang lokal na huwag hawakan yon. Alay yan. May sumpa yan. Babala ng isang batang babae. Pero hindi namin sineryoso. Trophy daw ni Mario. Kinagabihan, sinumpong siya. Nilagnat, nagsusuka, nanginginig. Pero ang pinakakakaiba, bumaho ang hininga niya. Amoy patay. Sa loob ng 3 araw, hindi na siya lumalabas ng kubo. Napansin namin, nagkakabutas ang balat niya. Parang kinakalawang. At tuwing gabi, naririnig namin siyang umuungol o tumatahol. Pang-4 na gabi, nagising kami sa sigawan. Ang isa naming kasama, si Lester, nakitang walang ulo. Si Mario, nakadikit sa kisame ng kubo. Para siyang hayop, nakaarko ang likod at nagkakalmot. Duguan ang buong katawan niya pero hindi sugatan. Para siyang hindi na tao. Nayanggaw siya. Sa lokal na wika, yanggaw raw ang tawag sa sinapian ng sumpa ng lupa. Mga espiritong nawalan ng katawan at naghahanap ng tahanan. Madalas itong nangyayari kapag may inistorbong alay o ritual ng mga ninuno. Yung kwentas, yun ang nagdikit sa kanya sa sumpa. Isang matandang mambabarang ang tumulong sa amin. Ang tanging paraan raw para matanggal ang yanggaw sa katawan ay tanggalin ang parte kung saan ito unang pumasok. Sa kasong ito, sa leeg ni Mario kung saan nakasabit ang kwentas.
pero delikado. Kasi habang inaalis ang yanggaw, lumalaban ito. Gumagamit ng katawan para pumatay. Piniringan namin si Mario. Piniringan namin siya habang umiiyak siya, sumisigaw ng, "Tulungan niyo ako, ayoko ko pa mamatay." Pero huli na. Ang yanggaw ay parang langis tawlingi sa tubig. Hindi mo basta-basta maaalis. At kung hindi tuluyang maputol ang koneksyon, lilipat ito sa iba. Naputol ang leeg ni Mario. Hindi namin sinadya. Lumaban siya habang hawak ang itak. Ang matandang mambabarang, tahimik lang. Sinabi niya, mas mabuti ito kaysa lumaganap pa. Pero hindi roon natapos. Pagbalik ko sa Maynila, kinabukasan, may sugat na rin ako sa leeg. Minsan nangangati, minsan nananaginip ako ng dugo, at minsan hindi ko maalala kung ano ang ginagawa ko kapag gabi. Ngayon, matanda na ako. Malapit na rin siguro akong sunduin. Pero gusto ko lang sabihin, walang lunas ang yanggaw. Hindi ito kagat, hindi ito virus. Isa itong pagkakasala. At ang tanong, ilang beses mo na bang binastos ang lupa nang hindi mo alam? Hindi ko inaasahang paniwalaan ninyo ako. Pero kapag may naamoy kayong malansa sa dilim, kapag may narinig kayong gumagapang sa bubong tuwing hating gabi, baka hindi daga yan, baka ako na yan, o baka nayanggaw na rin kayo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Minsan sa isang lamay, hindi ang patay ang dapat mong bantayan, kundi ang mga buhay na nag-aabang sa huling hininga ng iyong mahal. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na una at huling beses niyang nakita kung paano ninanakaw ng kadiliman ang kaluluwa ng kanyang lolo. Hindi sa paraang inaasahan mo. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako naglakas loob ikwento to. Baka dahil sa edad ko, baka dahil sa bawat paggising ko tuwing madaling araw, nararamdaman ko pa rin ang amoy na yon, amoy ng nabubulok na laman at tinustang kahoy, amoy ng kamatayan. 11 taong gulang ako noong nangyari to, dekada 70, sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok Izarog. Walang kuryente, ulan at kulog ang musikang natural sa gabi. At sa isang kubo sa gitna ng kakahuyan, doon unti-unting hinila ng sakit ang lolo ko, si Lolo Castor, palapit sa kamatayan. Mahal ko si Lolo. Siya ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng bitag, kung paano magdasal ng orasyon para huwag abutin ng malas sa gubat. Pero sa huling linggo ng buhay niya, may isang bagay siyang paulit-ulit na sinasabi habang nakahiga, halos wala na sa wisyo. Huwag mong hayaang amuyin ako ng halimaw. Kapag naamoy niya ako, kukunin niya ang katawan ko. Akala ko deliryo lang, pero pagkatapos ng 3 gabi, napansin ko may ibang amoy na sa paligid niya. Hindi lang basta amoy ng sugat o dumi, kundi parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng alkitran. Minsan pa nga, naamoy din yon sa bintana. Naabutan ko isang madaling araw, mag-aalas 3. Ako lang ang gising noon. Nag-CR ako sa labas ng bahay.
Habang pabalik ako, nakita ko ang bintana ng kwarto ni Lolo, bukas na bahagya. Lumapit ako. Doon ko siya nakita. Isang aninong nakasilip sa bintana. Payat, mahaba ang leeg at mukhang hindi tao. Sa halip na normal na muka, parang buto ang nakadikit sa balat at mata na kulay putik, walang kinang. Ang dila niya, Diyos ko, ang dila niya mahaba at gumagapang papasok sa silid ni Lolo. Hindi ako nakagalaw, para akong bato. Pero isang iglap, parang naramdaman niyang may nakamasid. Bigla siyang napalingon at doon ko nakita ng buo ang mukha niya. Walang ilong, walang labi, puro butot balat at langib. Tumakbo ako. Umiiyak. Kinaumagahan, sinabi kong may nakita akong hayop sa labas. Ayaw kong sabing halimaw, pero ang lola ko mukhang hindi nagulat. Pagkalipas ng 2 araw, pumanaw si Lolo Castor. Naglamay kami sa bahay. Nasa gitna ng sala ang kabaong. Walang embalsamo. Bawal raw sa baryo noon. Lalo't may mga orasyong sinunod si Lola. Sabi niya, mas ligtas kapag ang katawan ay hindi ginagalaw ng mga tagalabas. Pero kahit may dasal, may rosaryo, at may nagbabantay, may kakaiba pa rin sa hangin. Minsan, parang may malamig na hangin na dumaraan kahit walang bentilador. At habang lumalalim ang gabi, bumibigat ang amoy. Hindi na amoy ng patay, kundi parang basang kahoy na sinindihan at may halong dumi ng hayop. 3:00 ng madaling araw, nagising akong muli. Wala nang tao sa sala, lahat ay nakatulog sa pagod, tahimik. Doon ko siya muling nakita. Nasa tabi ng kabaong, yung nilalang, yung balbal, walang ingay. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Mahaba ang kuko, may hila ng parang hayop. At sa loob ng 1 minuto, nakita ko, kinuha niya ang bangkay ni Lolo at pinalit ng isang tinabas na puno ng saging. Pinatong niya ito ng maayos. Pinalot sa telang galing sa kabaong. Akala ko ako lang ang nakakita, pero napansin ko si Lola. Tumigil sa pagtawag ng orasyon na noon ay nasa kwarto. Tumingin sa akin, saka siya bumulong. Nakikita mo rin, no? Ngunit lingid sa kaalaman ng balbal na paghandaan namin ni Lola ang pagdating niya. Sa isang sandali, sumigaw si Lola, isang hudyat. Ngayon, Eman, buhusan mo! Sinundan ko ang utos ni Lola. Pinuhos ko ang gin, suka, asin, at abo ng niyog. Mula sa isang palayok sa paligid ng kabaong. Habang siya, biglang humugot ng itim na lubid na gawa raw sa buhok ng babaeng buntis. Isang anting-anting mula pa sa kanyang ina. Napasigaw ang balbal. Umaling-ungaw sa buong bahay ang tinig niya. Parang iyak ng sanggol na inipit sa kawayan. Bigla siyang tumalon palayo, pero huli na. Nahulog siya sa gitna ng bitag na ginawa ni Lola sa ilalim ng bahay. Isang hukay. May mga matutulis na kawayan at sa ilalim, isang batalan ng langis, asin at benditang tubig. Umatungal siya habang nag-aapoy ang katawan. Nang luminaw ang paligid, nakita naming tuluyang natupok ang balat ng halimaw at sa likod ng kanyang leeg, may piraso ng telang galing sa kabaong ni Lolo. Sa kanyang bulsa, may 3 daliri ng tao, tuyot at itim na. Mula sa gabi na iyon, binantayan naming maigi ang labi ni Lolo. At sa mismong libing niya, nagtayo kami ng anting-anting na kawayan na may ukit ni San Benito. Akala namin tapos na. Pero 1 buwan pagkatapos ng libing,
May dumating na matanda mula sa kabilang baryo. Palahaw siya ng palahaw. Hawak ang isang lubid na may balot ng abo. Nakuha rin nila ang asawa ko. Wala na. Katawan lang ng saging ang natira. Doon namin nalaman, marami pa pala sila. At mula noon, si Lola at ang ilan pang matatandang babae sa baryo, bumuo ng grupo, mga tagabantay ng lamay, mga mangangaso ng balbal. At ako, bata pa lang ako, pero yon ang simula ng buhay ko sa ilalim ng dilim. Hindi lahat ng halimaw ay nagpapakita, pero kapag naamoy na nila ang amoy ng kamatayan, lalapit sila. At kung hindi mo babantayan ang mahal mo sa huling gabi, baka hindi na siya ang ililibing mo. Sa mundo ng kadiliman, minsan, ang takot ay hindi sapat. Kailangan mong lumaban. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.